A pleasant good morning to everyone na narito po sa on-site at maging sa ating pong mga kapatid na nasa online. Tunay po na tapat ang Panginoon sa atin. Sa kabila po na limited po ang ating pong pagsamba, ang bilang ng pagsamba, ngunit salamat sa Panginoon sa mga ginagamit ng Diyos ng mga platform ng internet upang tayo po ay makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga kapatid na nasa kanila pong mga tahanan. Sana po ay ready ang puso natin, ang isip natin na tanggapin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sa ating pong panimula, tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng kapuring pag-awit. Ating pong awitin, Great is Thy Faithfulness.
aming Diyos na nasa langit. Tunay po na dakila ang inyo pong katapatan sa aming pong buhay. Aming nakikita, aming nararanasan ang iyong kabutihan sa bawat paggising namin sa umaga. Inyo pong pinaprovide ang aming pong mga pangailangan sa araw-araw. Salamat po sa inyo pong kabutihang ito at higit sa lahat, sa kaligtasan itong ipinagkalob sa amin sa pamamagitan ng aming pong Panginoong Yesus. Salamat po sapagkat aming naranasan ang inyong pong pagpapatawad, aming naranasan ang kaligtasan iyong ipinagkalob sa amin sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Yesus. At ngayong umaga, hiling namin na inyo kaming samahan sa pag-aaral po namin ng ipong mga salita. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, ang banal na Espiritu ang siyang magbukas ng puso namin, magbigay sa amin ng kagalakan at tanggapin, unawain na ipong mga salita sa umagang ito. Gayon din sa aming mga kapatid na sa online, sana po, ay gayon din ang kanilang maranasan, inyo pong buksan ang kanilang puso, kanilang isip, na makita nila ang ipong kadakilaan, ang ipong pangyarihan sa umagang ito sa pamamagitan ng ipong mga salita. Ito pong aming dalangin sa inyo, sa ngalan po ni Jesus. Amen. Alam natin na ang Papa ang siyang ulo ng Roman Catholic. At paano ba itinatalaga ang isang Papa? Sangayon sa kanilang doktrina, nagkakatipon ang mga cardinals. Mga cardinals na hindi lumakpas sa 80 anyos ang kanilang taon. At sila mismo ang bumuboto kung sino ang nararapat na ipapalit doon sa lumang papa o di kaya namayapang papa. At naniniwala sila na sa kanilang pagtitipon, ito ay may gabay ng banal na espiritu at kailangan silang kalabitin. Ngunit kung walang kalabit ang banal na espiritu, kailangan nila na mag-isip at gumawa ng tamang desisyon kung sino ang kanilang iboboto. At pagkatapos, isusulat nila yung kanilang candidate for papacy at doon sa papel. At ang papel na yon ay mayroong chemicals. At lahat yon, pagsasamahin yung balota at susunugin doon sa isang pugon. At doon sa chimney, lalabas yung makapal na usok at malalaman ng lahat ng tao na sa labas sa kanilang private meeting kung sino o mayroon ng papa na bagong ipapalit. So yun ang kanilang pamamaraan ng pagpili. Alam natin, pagdating po sa kaligtasan, ang Diyos po ang pumipili ng kanyang ililigtas. At yan ay ginagawa niya before the foundation of the world. Ephesians chapter 4. Kaya ang pagpili ng Panginoon ay wala pong batayan na nakikita sa tao kung anong mayroon ng tao. At ganun din sa mga elders, sa mga deacons. Ang Diyos din ang pumipili. At ang batayan naman na sinusunod ng congregation ay ang banal na kasulatan ng 1 Timothy chapter 3 and Titus. At yun ang sinusunod. Pagdating naman sa presidente, ay karapatan ng bawat citizen ng isang bansa na bumoto ng kanilang pipiliing hari. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanilang pagpili, alam natin, sa likod niyan ay nariyan ang kapahintulutan ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga sa Daniel chapter 2 verse 21, na ang Diyos ang siyang nag-aalis ng hari at siya rin ang naglalagay ng hari. Romans chapter 13, ng Diyos din ang nagtatatag ng pamahalaan. Now, speaking of hari, mga kapatid, nais kong ating tignan ang pag-aaral nito tungkol sa isang hari. At ito ay si Daniel. Paano siya naging hari? Paano siya itinatag? Binutuhan ba siya? O paano siya naitatag na isang hari? At yung nais kong bigyan ng pansin ngayong umaga sa ating buhay, ang buhay ni David. At unahin natin ang bahagi ng kanyang pagkakahirang. At ito ang ating tema ngayong umaga, si David at ang pagkakahirang sa kanya ng Diyos. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 1 Samuel chapter 1 verse 13 sapagkat dito magsisimula ang buhay ni Haring David. Pansinin ninyo,
na simula noong bagay na ito, hindi na banggit ang pangalang David dito lang sa chapter 16. Ganito ang pagkakasabi. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul gayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari ng Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay at humayo ka. Sungay po rito, ibig sabihin, lalagyan po ng tubig. Yan po ang kadalasan ginagawa nung araw. Sungay po ng hayop ang ginagawang sisidlan ng inumin. At ito ang pinagamit ng Panginoon kay Samuel na punuin ng langis pang pahit. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. Verse 2, sinabi na Samuel, paano ako makakapunta? Kapag iyon ay nabalitaan ni Saul, papatayin niya ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako ay naparito upang maghandog sa Panginoon. At agayahan mo si Jesse sa paghahandog at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Bubuhusan mo ng langis para sa akin, ang sa iyo'y aking sasabihin. Ginawa ni Samuel ang iniutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Ang matatanda sa bayan ay dumating upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, dumating ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan. Ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. Italaga ninyo ang inyong mga sarili at sumama kayo sa akin sa paghandog. At itinalaga niya si Jesse at ang kanyang mga anak at inayanyahan sila sa paghandog. Verse 6, nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab at sinabi sa sarili, tunay, nang hinira ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan niya sa harapan ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Shammah. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pinaraan ni Jesse ang 7 sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang siya'y dumating dito. At siya'y nagpasugo at sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis sapagkat siya na nga. Kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na iyon. At tumindig si Samuel at pumunta sa Rama. Ito pong salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Opo Panginoon, tunay kayo ay soberanong Diyos, kayo may kontrol ng lahat ng bagay, kayo namamahala, nangangasiwa, namamatnugot sa lahat ng pangyayari at maaaring mangyari. Salamat po sapagkat kayong may kontrol, Panginoon. Tulungan niyo kami na magampanan namin ang aming mga katungkulan sa kabila po ng aming mga nakikita, ng mga pangyayari. Kailangan namin, Panginoon, ng iyong salita na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang magampanan namin ang aming mga katungkulan. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay ng iyong salita, naway mangusap kayo sa bawat isa. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang background po ng buhay ni David, ito po nagsimula sa buhay ni Saul, na kung paanong si Saul po ay hinirang bilang isang hari. Ngunit ang naghanap po ng katangian ng hari ay ang buong bayan. Tao po ang siyang may gusto dito. Ngunit ipinahintulot ng Panginoon. Alam natin ng Panginoon kapag siya po ay nag-judge sa kanyang nation, sa kanyang bayan,
ipinahintulot ng Diyos ang kanilang mga desisyon upang matikman nila at malaman nila kung ano yung pinili nila, tama ba sa kanila. At alam natin, ang haring ito ay naging isang disobedient. Si Saul po, siya ay pinili ng tao, pinakamataas. May taas siya na isang pie sa lahat ng kalalakihan sa buong Israel. Wala siya kapantay sa kagwapuhan, sa kakisigan. Talagang ang kanyang anyo ay talagang tunay na anyo ng hari. At kaya ito ang pinili nila. Ang mga tao rito ay nakatingin sa itsura at kakayanan at itsura ng tao. Subalit, alam natin, si Saul ay disobedient sa Panginoon. At ang Panginoon ay kumalas sa kanya. At siya nag-utos kay Samuel na humirang siya ng panibagong hari na kanyang pinili sa kanyang puso mismo. At ito nga ay si David ang pinili para sa mga tao. Bagamat hindi siya perpekto, si David ay hindi perpekto, pero nananatili ang puso niya sa Diyos at ang Diyos ay nasa kanyang puso. Kaya si David ang siyang naging daan ng lahat ng kasagutan ng bayang Israel. Now, ang tanong natin, paano nahirang si David? Matignan natin ang may 4 na pangyayari dito sa ating binasa. David ang hinirang ng Diyos. Una, mapapasintaan natin dito ng pangyayari na mayroong sinugo ang Diyos. Ang pagkakasugo ng Diyos kay Samuel. Ikalawa, ang pagkatalima ni Samuel. Ikatlo, ang pagkagulat ni Samuel. At pang-apat, tignan natin ang pagtatalaga ni Samuel kay David. Una, tignan natin ang verse 1 to 3. Basahin natin panandalian. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul? Gayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari ng Israel. Punuin mo ang langis ng iyong sungay at humayo ka. Susugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanya. Kanya mga anak na lalaki. Sinabi ni Samuel, paano ako makakapunta? Kapag iyon ay nabalitaan ni Saul, papatayin niya ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. At ayayahan mo si Jesse sa paghahandog at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Ubuhusan mo ng langis para sa akin ang sa iyo'y aking sasabihin. Ginawa ni Samuel ang iniutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Ang matatanda sa bayan ay dumating upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, dumating ka bang may kapayapaan? Now, pansinin natin, si Samuel po ay sinugo ng Panginoon habang siya ay nagdadalamhati. Bakit nagdadalamhati itong si Samuel? Sa dalawang dahilan po. Mahal niya si Saul, na kanyang pinahiran din bilang hari, at si Saul ay hindi naging tapat sa Panginoon. Si Saul po ay disobedient. Lumabag siya sa kalooban ng Panginoon at higit pa rito, inassume niya ang katungkulan ni Samuel. Porque hari siya, pwede na niyang gawin na pangunahan ang gawain ni Samuel na dapat si Samuel lamang ang maghahandog ng sakripisyo sa Diyos at walang sino maaari sapagkat si Samuel ang itinalaga ng Panginoon. Ngunit, ito'y nilabag. At mababasa natin yan sa 1 Samuel chapter 13 verse 8 kung paano lumabag si Saul. Lumabag siya sa utos ng Panginoon. At pagkatapos doon naman sa 1 Samuel chapter 13 verse 14 ay pinangunahan niya itong si Samuel. Now, minsan sa buhay natin, dahil sa mahigpit o matinding kalagayan, nasa bingit tayo ng kalagayan, hindi tayo makapaghintay. So, ina-assume natin ang katungkulan o responsibilidad ng ibang tao na ba't dapat maghintay? Gaya na sinabi ni Samuel, maghintay ka Saul, darating ako. Isang oras na lang, hindi pa nakapaghintay si Samuel. Ano kaya ang magiging magandang resulta kung nakapaghintay, nakapagtiis si Saul?
hindi mangyayari sa kanya yung ganitong siya po ay tinakwil ng Diyos. Dinispise ng Panginoon. Kinapuutan ng Diyos. So, pwede palang maging pari si si Saul. Hari na siya, pero pwede niyang maging pari. At pagkatapos, ginawa ng Diyos, pinautos kay Saul na patayin ang lahat ng Amalekita, huwag siya magtitira ni mga hayop, bata, matanda, lalo na ang haring si Agag. Pero ang ginawa ni Saul, pinatay niya lahat, pero iniwan niya matatabang tupa, parang pang-sakripisyo daw. Yan totoo, sakripisyo na yung ginawa niya para sa Diyos, yung sundin ang kalooban ng Panginoon. Naubusin lahat, walang titira. At itinirapan niya si Haring Agag. Bakit? Pride. Gusto niyang ipakilala sa lahat ng tao. At ang sinisipan ni Saul, ang mga tao raw may gusto na mag-iwan ng mga malatabang tupa. At dahil dyan, siya ay tinanggi ng Panginoon. Makikita natin si Saul, siya ang pinili ng mga bayan ayon sa kanilang gusto. Pero actually hindi ng Diyos. Pero may kapahintulutan ng Diyos bilang judgment sa mga tao. Kaya kung tayo po'y lumalaban sa ating presidente, actually, tayo din lumalaban sa Diyos. Siya nagtalaga niyan. Bakit meron ka tayong ganyang presidente? Yan ang para sa atin. Yan ang hiningan natin. At dahil dyan, makikita natin sa verse 1, sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul? Gayong itinakwil ko siya. Yung salitang itinakwil sa Hebrew niyan ay kinaputan. Kinaputan. Kaya sabi niya, punuin mo ng langis ang sungay at humayo ka, isusugo kita kay Jesse ng taga Bethlehem sapagkat ako ay naglaan para sa aking sarili, para sa kanyang sarili, hindi kagustuhan ng tao, kundi kanyang sarili, ng isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. Ang problema rito, si Samuel nag-alinlangan. Meron siyang takot. Pero pansinin natin, ang Diyos naglalaan. Siya ay soberanong Diyos. He knows everything. Siya ang nag-control na lahat. Ano mang problema natin, mayroon siyang inilalaan na higit sa kailangan natin. Hindi niya tayo puwabayaan. Para sa kapakanan ng bayang Israel, naglaan ng Diyos. Para sa kapakanan natin, naglalaan ng Diyos. Nang mula sa Kanya, hindi mula sa ating gusto. Pero may kinatutukot sa Samuel. Natakot siya kay Saul. Sapagkat ang sabi, verse 2, sinabi, paano ako makapunta sa Bethlehem kapag yun ay nabalita ni Saul? Papatayin niya ako. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung pong papuntang Bethlehem, madadaanan po yung Gibeah, yung lugar ni Saul. At malalaman ni Saul na damaraan itong si Samuel. At alam naman natin kung ano yung sinabi ni Saul doon sa nakaraang talata sa 1 Samuel, chapter 15, verse 27, ganito ang sabi. Nang tumalikod si Samuel upang umalis, hinawakan ni Saul ang laylayan ng kanyang balabal at ito ay napunit. Sapagkat gusto ni Saul na samahan siya ni Samuel naharap sa pagsamba upang makita ng mga tao na okay lang si Saul. Pero actually, itinakwil siya ng Diyos. 28, at sinabi ni Samuel sa kanya, pinunit ng Panginoon sa iyo ang kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na higit na mabuti kaysa iyo. Siyempre, galit dyan si Saul. At pag nalaman ni Saul na itong si Samuel ay pupunta roon sa Bethlehem para mag-sacrifice, kayong hindi pa napapanahon, anong sisipin ni Saul? Yan ay pagtataksil. Treason. Papatayin talaga siya ni Saul. Kaya ang sabi nito ni Samuel, paano pupunta doon? Papatayan na kutsak ni Saul. Anong sinabi ng Panginoon? Pumunta ka roon.
punuin mo yung sungay. Sungay mo, lagyan mo ng langis, at sabihin mo, maghahandog ka. At ano nangyari? Magsasakripisyo ka, ang sabi. At sinabi ng Panginoon kay Samuel sa verse 2, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. At ayahan mo si Jesse sa paghandog at aking tuturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Bubuhusan mo ng langis para sa akin ang sa iyo aking sasabihin. Ang maganda rito, ginawa ni Samuel. Hindi siya natakot. Pero ang tanong natin, tinuturoan ba ng Diyos si Samuel para magsinungaling? Sapagkat marami pong issue rito sa talatang ito eh. Hindi po nagtuturo ang Panginoon ng kasinungalingan. Alam natin, katotohanan ang gagawin ni Samuel. Katotohanan talaga maghahandog siya dahil mayroong i-anoint. At sumalubong sa kanya ang mga tao, kapayapaan ba ang pagdating mo? Oo, maghahandog ako. Kaya italaga ninyo ang inyong buhay para bago tayo pumunta roon sa sakripisyo. Now, gusto kong konting bagay dyan. Pagdating po sa pagsakripisyo o pagsamba sa Diyos, we have to consecrate ourselves. Italaga natin. Ang pagtatalaga dyan, kung babalikan natin ang nakaraan sa Leviticus, Deuteronomy, sila po'y naliligo, nagbibihis. Kaya kung tayo po'y nasa harapan ng Panginoon sa pagtitipon, whether it is in the live streaming, dapat nakabihis po tayo. Sapagkat tayo ay umaharap sa presensya ng Diyos. At ang sabi ni David, mag-consecrate kayo. Haharap tayo sa paghahandog. Sa kabila ng takot ni Samuel, sinunod pa rin niyang Diyos. Nagsabi siya ng totoo, pero hindi sinabi yung pinakalayunin. Pero katotohanan pa rin. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring magturo ng kasinungalingan. Ganon din tayo. Gagawin din natin ang bagay niya. So makita natin, nagsimula ang anointing, ang pagkahiram ni David dahil mayroong pong siyang sinugo. Ang pagkakasugo rito kay Samuel. Mayroon siyang ginamit. Ikalawa, tingnan natin ang pagkakatalima ni Samuel. Verse 4 hanggang 5. Ang sabi sa verse 4, ginawa ni Samuel ang iniutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Mapapansin natin yung salitang ginawa. Yun po yung una. Samuel obeyed. Marami pong gusto ng blessings pero ayaw gusto ng sumunod. Pero kung di sumunod Samuel dito sa takot, mangyayari kaya ang pagpapala ng Israel ng isang hari. Pero ang yung pong obedience ni Samuel, hindi po naging smooth. Alam natin yon. Hindi po panatag, maganda. Kaya ng sinasabi ng iba, pagka ginawa mo ang ganito sa Diyos, magiging mas tagumpay ka, masarap ang buhay, kapayapaan. Lalo na sa mga prosperity gospel, pag ikay nagbigay, dodoblehin ng 10 doble yan, yayaman ka. Na hindi po ganyan ang nangyari. Sa buhay ni Samuel, hindi nagiging maginhawa. Sapagkat, tulad ng ikinatatakot ni Samuel, kay Saul, hindi po nawala sa kanya yon. Pero mas sinunod niya ang Diyos. Ilang beses nangyari sa atin yon. Alam natin yung kalooban ng Diyos sa isang bagay na hindi dapat natin gawin, pero mas sinusunod natin yung hindi nararapat. Kaya nirebuke siya ng Panginoon si Samuel Kaya hindi katakataka rin na tayo ituwid ng Diyos. Kadalasan po sa preaching, sa teaching,
Yun po yung ginagawa sa atin. Kaya huwag tayo magtataka, huwag tayong mainis na bakit akong tinatamaan. No, kinakausap ko ng Panginoon, tignan mo sarili mo, anong ginawa mo. At dito, nirebuke ng Panginoon si Samuel. Verse 4, ginawa ni Samuel ang utos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Ang matatanda sa bayan nang dumating upang salubungin siya, nagsisipag-panginig at nagsabi, dumating ka bang may kapayapaan? Ano po ba ang kinatatakutan ng mga tao? Nakakatakot pa talaga si Samuel? Hindi po. Dapat lang silang matakot sapagkat si Samuel masunurin sa Diyos. Yung nireserba ni Saul na Agag para sa kanyang pride, ipamalita sa buong bansa na na-capture niya ang isang malaking hari, tinadtad po yun ni Samuel eh. Talagang pinirapiraso talaga para pakita na ganun katindi ang taong ito na magdadala ng kasalanan sa bayang Israel. Now, tignan natin, may kasalanan po na nilalantad sa atin. Paulit-ulit kang tinatadtad. Dahil nais ng Panginoon, maalis sa iyo yung ugaling yon, yung kasalanan yon. At ginawa ni Samuel. At tiniyak ni Samuel, sabihin sa mga tao, kapayapaan ang pagdating ko. At kanyang itinalaga, inutusan na i-consecrate ang kanilang sarili, panalin ang kanilang sarili, bago sila sumama sa paghahandog sa Diyos, sapagkat nandoon ang presensya ng Panginoon. Yun ang pagsamba. At kasama rito si Jesse at ang kanyang mga anak. Pero hindi alam ni Jesse, kanyang mga anak, na sila po ay sasama sapagkat hindi po panahon ng pagsakripisyo ito eh. Pero ang Diyos na nagsalita, gawin natin kahit kontra sa ating tradisyon. Kahit kontra sa ating nakaugalian. Kung sinabi ng Diyos, sundin natin. Kaya ang sabi nga niya, to obey is better than sacrifice. Ikatlo, tignan natin dito ang pagkakagulat ni Samuel. Verse 6 to 10. Pagkatapos may talaga ni Samuel o ng mga tao ang kanilang sarili, sila po ay nagpunta sa paghahandog. Humarap silang lahat. At sa mismong harapan ay ang pamilya ni Jesse. Hindi ko alam kung buhay pa yung nanay, yung misis niya, patay na. Nahanap po gabi sa Bible. Ano po pangalan ng nanay ni David? Hindi ko makita. Ang nakita ko lang yung influence ng nanay ni David kay David. Ang pagkakagulat dito ni Samuel, sapagkat nung iharap ngayon ni Jesse ang kanyang mga anak kay Samuel, inuna niya si Eliab. Si Eliab ang inuna. At ang sabi sa verse 6, nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab, kay Eliab. At sinabi sa sarili, sinabi ni Samuel sa kanyang sarili, tunay, nang hinirang ng Panginoon ay nasa harap niya. Na-consider niyo ito. Sa tuwing tayo sasamba, andyan po ang Diyos. Tayo nasa harapan niya. Sapagkat yung sinabi ni Samuel. Nung makita niya si Eliab, sabi ni Samuel, eto na, Panginoon, nasa harap mo ang iyong pinili. Bakit? Sapagkat kung titignan natin sa verse 7, ang sabi ng Panginoon, huwag mong tignan ang kanyang mukha. Bakit po? Sapagkat nakita ni Samuel yung pong kagandahan ng mukha ni Eliab.
na karapat-dapat maging hari. Siya yung talagang makikita nating kasing pantay ni Saul. At ang sabi, niyang kanyang taas, yung kanyang pagtayo, makisig, matipuno, talagang hari. Kitang-kita ang karunungan at kaalaman. Ang kanyang tindig. Pero ang sabi, itinakwil ko siya. Itinakwil. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon tumitingin sa puso. Kadalasan itong ating pagkakamali. Pag nakita natin, ang laki ng iglesia, yan sa Diyos yan. Ang galing ng pastor, yan sa Diyos yan. Ang babait na mga tao, yan sa Diyos yan. Ang husay niya, sa Diyos yan. Yan ang kadalasan pagkakamali natin. Hinahangaan natin ang taong may katangian. Ang ating pagpili ng presidente ay sa kanyang galing, sa kanyang husay. Pero sabi ng Panginoon, Samuel, mali ka. Hindi yan ang tinalago. Itinakwil ko yan. Sapagkat kadalasan sa may mga magagandang lalaki, puhunan nila ng kanilang buhay yan. Hindi ko sinamasabing against ako sa mga gwapo at saka sa mga magaganda. Gusto ko lagi tayong gwapo at maganda. Pero kung kagwapuhan mo at kagandahan mo, ginagawa mong Diyos sa iyong sarili, na lahat ng tiwala mo ay dyan sa iyong kakayanan, hindi sa Diyos yan. Hindi sa Diyos yan. Si Samuel, hindi pa natuto. Sinabi sa kanyang puso, eto na. Bakit? Ang nasa isip ni Saul walang kapantay si Saul. Pero may nakita ito, si Eliab. Pero si Samuel, sa sarili, nagtiwala. Nagsarili, nagtiwala. Ganon din tayo pag pumipili tayo ng leader. Kamag-anak ko malapit sa akin, kaibigan ko, gwapo yan, mabait yan. Pero mayroon tayong Bible. 1 Timothy chapter 3, ito chapter 1, verse 2. Chapter 2. Kaya, nirebuke siya ng Panginoon. Itong paliwanag ng Panginoon, verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, sa anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So ito yung paliwanag. Yung pong salitang tumitingin, mga kapatid, sa original language yan ay ra'a, tumingin. Pero ang salin yan ay tulad din ng salin sa verse 1 sa ating text. Tumitingin, ang sabi dyan, sa huli, punuin mo ang langis ng iyong sungay, sa verse 1, humayo ka, isusuko kita kay Jesse ng taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan. Tumingin, paglaan, parehong Hebrew word lang yan. Isa meaning. Pag ikay tumingin, ibig sabihin, inilaan mo siya. Kinonsentrate mo siya. Kaya, kung ating babasahin ang verse 7, ganito ang pagkakasabi ng verse 7. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi naglalaan ang Panginoon gaya ng paglalaan ng tao. Ang tao ay naglalaan sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay naglalaan mula sa puso. Kaya napakahalaga po yung pagtingin. Chapter 13,
makikita na roon, si Saul po ay nagsakripisyo. Tama ang kanyang sakripisyo, pero mali sapagkat hindi yun ang tungkulin niya. Ang tungkulin niya ay hari. Ang tungkulin niya maghintay sa isang propeta. Sapagkat ang propeta lamang tilaga ng Diyos na magsakripisyo. Kaya yung pong sakripisyo ni Saul ay mali. Pagsakripisyo po ay pagsamba. Mayroon po tayong tamang pagsamba. Regulative principle po ang ating pagsamba. At hindi po kung ano yung uso sa Amerika, ano yung uso sa India, ano yung uso roon sa Mindanao, hindi po yun ang susundin natin. Ang susundin natin ay ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Regulative principle. Ang Diyos po ay naglalaan ng tamang pagsamba. So pareho lang po yung Hebrew word noon. Kaya ang sabi po rito ng ating Panginoon, siya po ay nagtalaga a man after God's own heart. Ayon sa puso ng Diyos. Sa ating pong panahon, pag sinabing a man who seek after God's own heart, medyo sinasummarize ito ng ibang mga leader, sinabi, godly man. Pagka godly man, isang godly man, a man who seek after God's own heart. So meaning to say, godly man, ang taong yan ay may pusong katulad ng puso ng Diyos. Pero hindi po yan ang ibig sabihin dyan. Kundi, ang ibig sabihin, si David may puwang talaga sa puso niya ang Diyos. At ang Diyos naman, may puwang si David sa puso niya. Hindi lang basta godly. Kundi, anuman ang circumstansya, anumang kalagayan ng buhay, nananatili pa rin ang Diyos sa puso ni David. Tingnan yung buhay ni David nung magkasala siya kay Bathsheba at kay Urias. Ang consequence sa kanyang buhay hindi naalis sa kanyang mga anak. Pasa-pasa yon sa kanyang mga anak. Kaya si David, 60 years old, namatay siya parang 120 years old dahil sa depression, stress. Taglay niya ang consequence ng lahat ng kanyang nagawang kasalanan sa kanyang anak hanggang sa kaanak-anakan. Hindi nagbago yun. At nakita natin hindi nagpayo si David sa kanyang mga anak. But he remains a man who seek after God's own heart. So, dito, itinuturo kay Samuel na hindi sa iyong akala, sa iyong damdamin, sa iyong paningin, makinig ka sa aking salita. Kaya nung idaan muli, yung ibang anak, walang sinabi ang Panginoon eh. Yung una, sabi niya, eto na, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nagkakamali ka, David. Ay, Samuel, hindi yan. Kinamuhian ko siya. Ikalawa, walang tinig ang Diyos. Meaning to say, hindi yan ang pinili ng Diyos. Kaya dumaan ang 7 mga anak. At ang sabi ni Samuel, wala. Wala dito. Pero, natuto si Samuel na huwag na siya magkamali na magdesisyon, magsalita sa puso na ito na. Matuto tayo makinig sa salita ng Diyos. Lahat ng desisyon natin. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Salita ng Diyos. Pero nakatitiyak si Samuel na mayroon dito sa anak ni Jesse. Sapagkat yun ang utos ng Panginoon doon sa verse 1, pumunta ka sa bahay ni Jesse sapagkat mayroon akong itinalaga para sa akin na isang hari. Kaya hindi tumigil si Samuel at tinanong niya si Jesse sa verse 11. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito ba ang lahat ng iyong anak, mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. Ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Now, tignan nyo. Walang makita si Samuel sa 7. Isa na lang natitira. So sigurado na siya.
Pero hindi niya sinabi. Kundi naghintay pa rin siya kung anong sasabihin ng Panginoon. Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka ron at sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Nagtanong si Samuel kay Jesse. Dahil nakatityak siyang mayroon siyang papahiran dyan. At ang sabi ni Jesse, mayroon pang natitira. Sino? Yung bunso. Now, pag sabing bunso, mga kapatid, ano sa palagay nyo? Sa atin, pagkabunso, nako, spoiled yan, di ba? Pero dito hindi. Maliit siya. Siya yung pinakabata, so siya yung pwedeng daguk-dagukan. Sa totoo, hindi siya sinama sa sakripisyo. Hindi siya importante sa kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay. Siya yung bunso, pinakamaliit, pinakamahina. Ang magagawa niya lang ay mag-alaga ng mga tupa. Wow! Nakita niyo yun? Hari talaga ito si David. Dahil sa kanyang kabataan, nangangalaga siya. Kailangan dito ang isang espesyal na puso. Isang espesyal na kalinga. Ang pangangalaga po ng tupa. Yun ang hindi nakita ng kanyang ama. Yun ang hindi nakita ng kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid, batikas, matipuno, mga sundalo, warrior. Pero noong lumabas si Goliath, nanginginig sila. Hari ba yun? Si David, anong sabi David? Ba't kayo natatakot dito sa Pilisteyong ito? Ako lalaban sa kanya, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban para sa akin, para sa kanya. Alam nyo, itong si David, sa kanya pong pananatili doon sa pastulan, i-picture lang natin. Araw-araw nandun siya. Maaring lingguhan siya kung umuwi lang. Anong ginagawa niya? Ang sabi sa Bible, Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd. Umaawit siya, mga kapatid. At ang tiwala niya ay laging nasa Panginoon. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I have no fear, for thou art with me. Alam mo si David, umaawit siyang walang nakakarinig para hangaan siya. Umaawit siya, hindi para sa mga tao, kundi para sa Diyos at sa kanyang mga tupa. Si David ay lumalago na walang nakakakita, walang nakasasaksi. Lumalago siya sa lihim at ang nakatingin lamang ay ang Diyos. Paano natin masabing malago? Ang sabi niya kay Haring Saul nung matakot ang buong Israel kay Goliath, ang sabi ni David, akong lalaban, paslit ka lang. Hindi po, sapagkat ako po ay kasama ng Panginoon. Sa tuwing mayroong inaagaw na natupa sa bibig ng leon, aking ginawak ang bibig ng leon. Nakita niyo? Si David po, bagamat bata, mature. Dahil lagi niyang kasama ang Panginoon. At ito hindi nakita ng kanyang ama. Maawit siya. Psalms 19, alam natin yung Psalms 19, the heavens declares the glory of God. Yun ay inaawit niya palagi. Malagi siya may panahon na nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Lagi siya may panahon na nagkikipag-usap sa Diyos. Diyan siya kaya lumalago. Hindi niya alam na yun ang means of grace. Tayo alam natin na means of grace, pero kinatatamaran nating mag-stay. Magkaroon tayo ng prayer time, devotion, reading of Bible. Pero si David, lumalago siyang hindi pinapakita ang kanyang kahusayan. Walang pride. So dumating ang bunso. Verse 12 hanggang 13. Siya'y nagpasugo at sinundo siya roon. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, see? Dito lang nagsalita ang Panginoon muli. Sa 7 kakapatid, ito lang pangalawang sinabi ng Panginoon, tumindig ka,
buhusan mo siya ng langis sapagkat siya na nga. Bagamat nakatityak ni Samuel, pero hindi siya nagsalita, natuto siya na huwag pangunahan ng Diyos. Sapagkat nakita niya kay Saul na pinangunahan niya ang kanyang katungkulan, tinanggal siya ng Panginoon. Para sa atin nga mga kapatid, huwag natin pangunahan. Hanggat may natitira pa na alam nating namumuno sa atin, pasakop tayo. Kahit na siya ay masama sa tingin mo, even David, ilang bisang patayin ni Saul. Pero nung may pagkakataon na pwede siyang pugutan ng kanyang sundalo, ang sabi ni David, that's not God's anointed. May paggalang pa rin si David sa kanyang leader kahit na wala na itong halaga. Hindi doktrina na sabihin ng mga pastor, that's not the anointed of God. Kayabangan yun. Kundi ibig sabihin sa atin, matuto tayong gumalang sa mga taong nakatataas sa atin. Kahit na tayo pinakamataas sa anyo, sa mukha, sa tindig, sa tayo. Sapagat yan ay kalooban ng Panginoon. Pinakamaliit sa mga kapatid. Marahil pinakamaliit sa buong kabataan ng Israel. Pero siyang pinili ng Diyos. Maaring ikaw, sinasabi mo, mahina ka, wala kang magagawa. At tinatanggihan ka ng mga tao dahil sa iyong kahinaan. Tinanggihan ka ba ng Diyos? Na dahil makasalanan ka, sabi ng Panginoon, kahit gaano kaitim, kapulang kasalanan mo, kaya kanyang patawarin. Walang kasalanan hindi maaaring mapatawad. Walang tinatawag na unforgivable sin. Mayroong unforgivable sin noong ang Panginoon ay hindi pa namatay sa krus ng Kalbaryo sapagkat lahat ng pamumuna mo sa Kanya ay paglapastangan sa gawa ng Espiritu. Pero ngayon, kinamatayan na ni Kristo lahat ng kasalanan, kaya niyang patawarin. Kaya huwag sabihin, wala kang kakayanan dahil sinabi ng ibang tao. Ang sabi ng Panginoon sa verse 1, balikan ko lang yung sinabi sa bahaging sa bandang huli, punuin mo ang langis ng iyong sungay at humayo ka, isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili. At siya'y pahiran mo, Samuel, dito sa verse 13. Papansin natin sa verse 13, ganito ang pagkakasabi. Kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David. Kauna-unahang binanggit ang pangalan ni David dito, mga kapatid. At alam natin, may 1,000 ang pangalan ni David na nabanggit dito sa buong Biblia. Mas marami pa sa pangalan ni Jesus, mas marami pa sa pangalan ni Abraham, mas marami pa sa pangalan ni Moises. Kaya nga, si Jesus po ay nagmula sa lahi ni David. Kauna-unahan na binanggit. Now, saan nakakuha si David ng ganitong puso, mga kapatid? Saan? Well, natural. Unang-una, ito'y dahil sa kanyang laging pagkikipag-usap sa Diyos doon sa pastulan. Nalalapit siyan, nalalapit. Hindi po katamaran at kinainisan ko yung lagi kayong napaparinggan na magkaroon kayo ng devotional time, quiet time with the Lord. Sapagkat yan po yung kalagawan natin. Sapagkat dito mo marinig mismo 100% ang tinig ng Diyos pag binabasa mo ang salita ng Panginoon. Dito sa preaching, ang marinig mo rito maaring 30% ng Word of God at 70% salita ng pastor. Pero kung magbabasa ka ng Biblia, 100%.
salita ng Diyos. At hindi ka makakatanggi kung ano sinasabi. Then you will learn to love Jesus Christ. How do we love Jesus Christ? Jesus Christ, if you love me, sabi ni Jesus Christ, if you love me, you will obey my command. So therefore, kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan at may sinabi sa atin, then if you want to love Jesus Christ, then obey. At yan po tayo, lalago. Sometimes sa preaching, hindi eh. Sasabihin po natin, Pastor, lagi na ako pinatatamaan. You'll never grow. Nagre-resist tayo, minsan eh. Masama loob natin. Kasi napapahiya tayo dahil hindi lang isang tao, hindi lang si pastor nakakalam na ugali mo, lahat. Pero pag ikaw ay naroon sa presensya ng Panginoon, ang Diyos talagang kilala ka. At kapag yan ay tinalakuran mo, itulad ka na sinabi ni James, humingin ka sa harapan ng salamin, nakita mo mukha, nakita may mumuta ka, nakita may dumi ka, umalis ka na hindi mo man lang tinanggal, hindi mo man lang inalis. Umalis ka at nakiharap ka sa mga taong ganon pa rin ang iyong mukha, punong-puno ng dumi, kapintasan. Hindi ka lumalago. Pero saan nagmula? May pinagmula nito eh. Alam niyo kung sino? Kung saan? Sa nanay ni David. Hindi nga lang binanggit. Hindi mahalaga mabanggit ang kanyang pangalan sapagkat mas mabuti ang may mabuting pangalan kaysa mamahaling pabango. Remember? Ecclesiastes chapter 7 verse 1? Sapagkat ang pabango, maaaring magtakip ng baho ng katawan, pero hindi mapatatakpan ng baho ng ugali. Pero ang magandang pangalan, mananatili sa una, dalawa, tatlong henerasyon, hindi makakalimutan ng iyong pangalan. Sapagkat may epekto ito sa buhay ng mga kabataan, hanggang sa kapwa-buhay. Sabi nga sa Psalms chapter 86 and Psalms chapter 116, ganito po makakasabi ni David sa kanyang awit. Psalms 86 verse 16, ang sabi ni David, lingunin mo ako, maawa ka sa akin, ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod, at iligtas mo ang anak ng iyong lingkod na babae. Sinong tinutukoy niya dyan? Ang kanyang ina. A servant of God. Isang godly mother. Yun ang nagbuhos sa puso ni David ng pagmamahal sa Diyos. Kaya hindi niya makalimutan habang siya'y nag-iisa sa Diyos, sa pastulan. Psalms 116 verse 16. Ganito ang sabi ni David sa kanyang awit, O Panginoon, ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalagan ang aking mga gapos. Hindi niya binanggit ang pangalan ng kanyang nanay. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga yung mabuting pangalan. Kaya nga, sa ating pong pagtatapos mga kapatid, magbigay lang tayo ng paalala. Ilang paalala? Unang-una, paalala sa atin na huwag tayong padaya sa ating nakikita, sa ating naririnig lang. Sapagat ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi po sa anyo. Marami sa atin nagkakasala, hindi natin nalalaman, humahangat tayo sa tao dahil ang galing niya. Hindi natin nakikita kung sino ang Diyos na dapat nating hangaan. Alam niyo, pag ako bumaba dyan sa pulpit, pagkatapos mag-preach, sabihin niyo, Pastor, galing niyo. Ano tingin niyo mangyayari sa akin? Laki ng tenga ko. Laki ng baga ko. Kayabangan ko. Pag yan ang ginagawa natin sa bawat mga ngaral, tayo ang nagpapalobo ng kanyang ulo. Tinuturuan natin siyang magyabang sa kanyang sarili. Apagkat tinanggap niya. Pero marami nang sabi, ay hindi ko sa akin doon. Lokohin mo, lelang mo. Tinuro mo ang Diyos, pero tinanggap mo na. Huwag tayong padaya. Sino man ang humanga sa atin, huwag tayong padala. Sapagat mismo mga kapatid ni David na nasapan nila lahat ng anyo, lahat ng karunungan.
ng pagiging isang anyong hari. Pero pagdating po sa pagsubok, nanginginig sa takbo. Hindi makapagdesisyon, kundi kinalaban pa itong si David. Masaklap dyan, mga kapatid, pagkatapos na i-anoint ni Samuel si David, umalis na. Wala nang pasabi. Pero kay Saul, kung ating babalikan, nung i-anoint ni Samuel si Saul, hinagkan pa niya eh. Hinagkan niya si Saul. Pero kay David, hindi. Pero si David, alam nyo, kung anong trials para makaupo siya sa trono, it takes time, years, 25 years. Hindi siya nagmadaling umupo sa trono. Unang kanyang trials ay yung spiritual trials niya. Papatayin siya ni Saul. Ilang beses siyang sinipat ni Saul. Pero pinagtatanggol pa rin niya ang kanyang hari. That's not the anointed of God. Pagkatapos, tinalikuran siya ng mga kanyang mga kapatid. Siya ay talagang pinagsalitaan ng kanyang mga kapatid. Ilang daang gera ang dinaan ni David. Nagkasugat-sugat ang kanyang katawan. Ano mga pagsubok? 25 years bago niya inassume ang trono. Ang sabi nga po sa 1 Timothy chapter 3, huwag kayong basta-basta mag-anoint ng elder kung siya'y bagong convert lamang. Baka siya ay matulan tulad ng hatol sa diablo. Sapagkat kayabangan po ang taglay niya. Kailangan mo nang ma-mold. Kailangan mo na siyang... Kaya huwag tayong padaya sa ating mga nakikita o narinig. Huwag padala at magpabihag sa nakikita na sinasabi ng tao. Pakinggan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ikalawa, kita natin ang leksyon dito kay Samuel. Huwag nating ibaon ang ating sarili sa kalungkutan kapag mayroon po tayong hindi natanggap na gusto natin. Huwag tayong magmamaktol tulad kay Samuel. Nung tanggihan ng Diyos itong si Saul, minamahal niya si Saul. Hinagkan pa niya ito nung kanyang i-anoint ito doon sa 1 Samuel chapter 10, verse 1. Pero kay David, agad siyang tumalikod. Hangarin natin palagi kung ano yung kalooban ng Diyos. Minsan ang kalooban ng Diyos hindi sang-ayon sa gusto natin Hindi sa ating wants. Kundi ang laging kalooban ng Diyos ay yung ating needs. Bakit pa ganito buhay ko? Bakit ganito na lang? Kamareklamo. Huwag mong ibaon ang mukha mo sa kalungkutan, depression. At ikatlong aral dito, mag-ingat tayo sa ating mga desisyon, mga kapatid. Huwag tayo magpadala sa nakikita natin, maganda ito, tama ito, magaling ito, ito. No, pakinggan yung tinig ng Diyos. Pakinggan nyo. Ibig sabihin, ibatay natin ang ating desisyon sa salita ng Panginoon. Ito ay tama. Kung mag-aasawa ka, kailangan ba gwapo, mayaman? Ano sinasabi ng banal na kasulatan? Dapat mananampalataya. Okay, mananampalataya nga siya, pero dapat pareho kayo ng pananampalataya. Kung parehong mananampalataya, dalawa sila ng ligaw sa iyo. Sabi nga na John MacArthur, kailangan bang magpa-vaccine ang mga Kristiyano? Ang sabi ni MacArthur, summary, nasa iyo yun, kung gusto mo. Pero tandaan natin, malaking negosyo yan, sabi ni John MacArthur. Pero pagdating sa ministeryo, pupunta ako sa ibang bansa at kailangan kong mag-vaccine para makarating o magsusunod ako. Kahit anong ilagay nila sa akin. Kasi ang layunin ko sa advance ng gospel. Pero kung nasa bahay ka lang, mag-ingat ka na lang.
Nasa inyo kung magpa-vaccine kayo. So, ganun din dito eh. Kung parehong mananampalataya naman, lalaki. Aba, kung parehong mananampalataya, paano nga mo pipiliin yun? Pipiliin yun. Sabi mo, siyempre, may lalaman mo kung sino yung sang-ayon sa kalagayan mo. Kung halimbawa, ikaw ay isang may katungkulan sa iglesia at kailangan Sunday nandun ka palagi. Dahil isa naman, hindi, kailangan Sunday day tayo pagdating hapon. Sino pipiliin mo? Yung sumasang-ayon na sa Sunday ka o yung sumasang-ayon sa mga ayon? Siyempre, yung kaisa mo talaga sa pananampalataya. Mag-ingat tayo dyan. At ikatlo, ako gustong magsalita sa mga magulang dyan sa ating viewer at sa lahat. Paano nyo pinalalakihin yung anak? Anong ibinubuhos nyo sa kanilang isipan at puso? Mga bagong technology? Well, kailangan natin sa school. Mga bata. Pero anong binubuhos nyo sa kanilang puso? Yung bang nakikitang ugali ng inyong mga anak, yung ba ang totoong binuhos nyo sa kanila? Yung nakikita ng mga tao, yung reklamo ng mga tao, yung paghanga ng mga tao sa iyong anak, yung ba ang inanim mo sa puso ng anak mo? Hindi pa naman huli. Laging mayroon pa tayong pagkakataon. Mas mabuti ang may mabuting pangalan kaysa sa kagandahan. Ngayon, uso ngayon, puros selfie-selfie. No? Hala, pahid ng lipstick. Pahid. Sa kamamadali, minsan yung kilay napapataas na rito. Minsan yung lipstick umawag sa ilong. Bakit? Para mga anak ni Jessie na dinidyos ng sarili. Huwag kayo ma-obsess sa inyong sarili, mga kapatid. Kaya nga selfie ng selfie, kita mo lahat ng pwesto, lahat ng posisyon. Bakit? Ano bang gustong malaman ng mga tao sa iyo? Ano bang gustong ipakita? Ako nagsasawa na ako sa mukha ko, lalo na ngayon matanda na ako. Kung tinitin ng picture ko nung ako 13 years old, naku, parang Penoy na walang kamangwang. Ngayon matanda na, bugok ng itsura. Nakakasawa na, mga kapatid. Pero kahit paano, mag-ayos pa rin tayo. Parents, paano nyo pinalalakihin yung mga anak? Ano ang itinuturo nyo? Proverbs 22 verse 2. 27 verse 2. Train up your child the way they should go. 27 verse, ano ba yan? 6? 22 verse 6. Turuan ninyo, sanayin, hindi sinabing turuan lang, kundi sanayin ng inyong mga anak kung saan sila dapat pupunta para pagdating ng panahon, buksan ng puso ang ng Diyos ang kanilang puso, sila po ay tatanggap kay Kristo. Pero kung hindi natin tinatamnan yon, hindi natin tinetrain sila sa ganun, saan sila pupunta? Nasaan sila ngayon? To obey is better than sacrifice. Tanda natin, to obey is better than sacrifice. Kung ikaw isang mananampalataya, check mo na ba na ikaw ay mayroong tamang kaligtasan kay Kristo? Kung hindi pa, lumapit ka sa Kanya. Magsisi ka. Ang kasalanan at sumampalataya kay Kristo, siya lamang ang iyong tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nawa kayo po ang nabigyan namin ng sentro sa aming pong puso. Naway nakilala namin ang aming mga sarili, kung paanong humirang ang Diyos ng kanyang tao. Naway nakita namin ang aming sarili, Panginoon, na dapat kaming maging masunurin sa inyo. Huwag kaming magtiwala sa aming nakikita, kundi lagi kami magtiwala sa aming pong narinig na iyong salita at hindi salita ng tao, tinig ng tao.
o Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.